Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Media Patrol. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, ninaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yung sempilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Ngayon po ay October 7, Tuesday, Martes. At maganda ang panahon. At dito sa Metro Manila, as usual, wala tayong dapat pag-usapan tungkol po sa daloy ng mga sasakyan. Traffic yan kahit saan dito sa Metro Manila. At kahapon tayo ay pumunta doon sa Talipapa, sa palengke, sa mga tindahan ng bigas. Ay nakita po natin ang mga presyo ng bigas ay may tuturing natin na ginto pa rin. Titingnan po natin yung presyo ng bigas, ano? Ito po ay galing sa lugar ng Talipapa ng dyan sa Silverio Compound, Mindoro. Galing itong Mindoro. Ang presyo ng bigas 55. Mayroon maalsa 46. May 45. Yung Jasmine 49. Pagkatapos yung hindi ko alam kung 70% durog, 38 pesos. At yung isa ganun din, 37. Durog na durog. Di ba? At doon naman sa kabila, premium rice local 50 per kilo. Premium rice dinurado 55. Premium rice local 49. At yung 47 premium rice. At mayroon din pong 39. Ganyan po ang presyuhan ng bigas sa mga palengke. Kaya po ito natin binabanggit dahil ngayon, October, talagang tag-ani ngayon ng palay. Marami pong palay ngayon sa probinsya na talagang binabarat ng mga buyers ng palay. So, actually, nakakalungkot, ano? Dahil may 7 pesos, may 8 pesos, may 9 pesos na lamang ang kuhaan ng bigas, ng palay. So, ano mangyayari doon sa mga magsasaka? Okay lamang sana kung yung pagbaba ng presyo ng palay ay sumunod yung pagbaba ng presyo ng bigas. So, yung binasa natin, narinig nyo naman
na ang pinakababa ay 37 pesos. Durog na po yun. Parang gagawing panlugaw na po yung 37 pesos dahil durog talaga. So, paano mabubuhay ang ating mga magsasaka? Yun po ang tanong doon, paano? At ang sinisisi natin yung tinatawag na rice tariffication law. Dahil sabi nila, nang ibinuksan ang rice tariffication law na yan, tinanggal yung taripa ng mga importer, mga importer, so umaangkat ng bigas. Sa ibang bansa, murang-murang bigas doon. Pagdating dito, mahal pa rin o mataas pa rin ang presyuhan. Alam nyo, sa totoo lang, dati ako against doon sa ginawa nilang pagtali nung pangsyon ng National Food Authority nang dahil sa rice tariffication law, hindi na makabinta yung NFA. Hanggang ngayon, hindi pa rin po makakilos yung NFA na yan. So, sinasabi ng ating kasalukuyang presidente na si Bongbong Marcos na ginagawa na nila ng paraan, lalong-lalo na po yung sa site ng National Food Authority. Pagkatapos yung Department of Agriculture na kung ano ang sinasabi na yung mga budiga, yung mga bilad, yung ibibilad yung aning palay, yung istakan, lahat-lahat ay yung pamimili, sabi gagawa ng parahan. Bakit yung mga negosyante, yung mga buyer ng palay ay napipilitan ng ibinta sa murang bintahan dahil wala po silang mapaglagyan? Kasi alam nyo naman, ang palay, kapag hindi po yan nabibilad, sa loob ng 2 araw lang, tumutubo yan eh. Abutin lang yan ng 2-3 araw o 5 araw. Parang pananim na yan kasi bumubukal ang mga yan tumutubo eh. Nakakaawa yung ating mga magsasaka. Sa totoo lang. Ako, sabi ko nga sa inyo, noon pa, sang-ayon ako sa importasyon ng bigas. Dahil ang layunin ay maging mura ang bigas natin sa merkado. Diba? Dati-rati kasi umabot na po ng 65 yan, may 70 na nga eh. Ngayon, naibaba naman sa 50. Pero napakataas pa rin yan eh. Mataas pa rin po yun. Kaya nangangailangan tayo nung tamang solusyon. Diba? Ako, sa totoo lang, aminin natin, bakit ang ating mga kababayan nakakabili na yung mga importation ng bigas, yung nag-i-import ng bigas, nakakabili sila ng mura sa ibang bansa. In short, kailangan pa rin po natin na gawang paraan yung mga magsasaka o yung sasapin ng agrikultura na dapat talagang ito ay palaguin, paunlarin. Sabihin natin na kahit 5 piso na lang yung presyo ng palay. Pagkatapos yung bigas, maging 15 pesos na lang yung presyo ng bigas o kaya 20. So, tagumpay ang programa ng gobyerno. Pero kung ganito ang nagiging sitwasyon, yung tinatawag na artificial na pagbaba ng presyo ng bigas, ningaskugon
na pagbaba ng presyo ng bigas. Ang ginagawa ng gobyerno, magbibinta ng 20 pesos na bigas, 27, 35, 37, na subsidized by the national and local government. Supposed to be, ito po ay band-aid solusyon lang. Hindi po talaga ito yung tunay na solusyon. Yun ating mga kababayan naman, yung mga nasa Department of Agriculture, nasa National Food Authority, alam naman natin na sila po ay talagang matatalino, magagaling. Sila naman yung may tuturing natin na lahat professional ng mga yan. Pero ang problema sa usapin ng supply and demand ay hindi nabibigyan ng tamang solusyon. Naalala ko tuloy nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, nang siya po ay nangangampanya pa, nang siya po ay senador, naging vice presidente, hanggang sa nagpalaot siya sa presidential at siya naman po ay nagwagi, siya po ay nakuhaan ng isang malakihang pahayagan o Philippine Daily Inquirer. Ang inyo pong lingkod ay ito po yung kinuha kong inspiration nang tayo po ay kasalukuyang naliligaw pa doon po sa isang university dito po sa Metro Manila. Ay naging inspiration ko po ito para yun ang gawing kong thesis. Sa totoo lang. At yung panahon naman ni Gloria, hindi naman masyado umalimbuyog o sabihin natin na hindi naman umarangkada yung presyuhan ng bigas. But unfortunately, nang siya naman po ay bumaba, napunta kay Noynoy, ay hindi rin masyado nabigyan pansin o binigyang hindi masyado pinaggugulan yung usapin ng agrikultura. Pagkatapos, eto na nga, si Pangulong Duterte, natila doon nagsimula yung usapin ng rights ratification law. So nagkanda windang-windang tayo hanggang sa ngayon ay hindi pa rin talaga nabibigyan ng solusyon. Just remember, nagkaroon po tayong tinatawag na people power noong 1986. At ngayon po ay 2025 na. 14 plus 25, 39 years. Tama, di ba? 39 years mula nang umalis ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasama ng loob kung tutuusin. Dahil sa kasalukuyan sitwasyon, mainit ang nagiging usapin sa graft and corruption. Kita nyo na po, Office of the President, Office of Vice President, Office of Senate, Kongreso, nagkakandawindang-windang na dahil sa usapin ng korupsyon. Pagkatapos, yung ating mga kapatid na magsasaka sa iba't ibang probinsya, Luzon, Visayas, Mindanao,
hanggang ngayon, sila po ay dapang-dapa dahil sa kapabayaan ng ating gobyerno. Kapabayaan po ito dahil kung matuwid ang nagiging takbo ng ating gobyerno, instead na punuin, gawing apaw-apaw ang budget ng DPWH na yan, kung ito po ay inilagay sa Department of Agriculture o sa usapin ng pagsasaka, kung sila po ay talagang totalin tinulungan doon po sa mga liblib na probinsya, kahit yung mga magsasaka ay hindi na magbinta ng bigas, ng palay, kahit papano, maraming Pilipinong hindi magugutom doon pa lang sa probinsya. Kaya lang naman napipilitan ng mga yan na magbinta dahil nga sa talagang wala naman po silang panustos sa kanilang pagsasaka. Gibintik lang. Kapag sila ay umani, ibibinta, tapos magtatanim uli. At ang karamihan nga dyan, instead na sila po ay mag-ipon ng biga o palay o bigas para sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan habang hindi pa umaani, ay hindi sila bibili ng bigas dahil nga po sila ay may ipon. Pero dahil sa sitwasyon na yan, umaani sila. Pagkatapos masyado mababang presyo ng palay, so naobliga po sila na yung palay ay ibinibinta nila lahat para uli silang makapagtanim ng palay. Nakakasama lang po talaga ng loob na ang ating mga kababayan sa liblib na probinsya ay hindi talaga totally nabibigyan pansin o talagang nabibigyan ng tulong. So, inuulit po natin for comparison. Paulit-ulit tayo. Ang ating mga kababayan nagsisiksikan dito po sa Metro Manila. Yung mga galing probinsya nagsisiksikan papunta rito sa Metro Manila dahil una, kahit papano, nakakapagtrabaho. Kahit papano, nakakahawak ng pera dahil marami naman trabaho kung tutusin. Kahit papano, nakakalakad ka sa matitinong kalsada. Kahit papano, nakakapasok ka sa mall na ubod ng... nakakapasok ka sa mga mall na talagang magaganda naman. Nakakasakay ka ng LRT na sa probinsya ay wala naman talaga. Nakakadang ka ng Skyway na sa probinsya ay wala naman talaga. So mas higit silang nahihikayat na manirahan dito sa Metro Manila, na kung saan, kung tutusin, kung may trabaho lamang sana doon sa probinsya, may sapat na hanap buhay sa probinsya, ay hindi na po sila magtsatsaga rito dahil sa probinsya, ang mga bahay doon, kahit papano ay maluwag ang bahay, maluwag yung hardin, kaysa ikumpara dito sa Metro Manila, na yung pong ating mga kababayan ay nakatira doon po sa Ilog ng Sapa, nakatira doon sa 2 metrong kwarto, 3 metrong kwarto lamang, na halos hindi na nga po magkagalaw-galaw dahil nandun na po ang tulugan, nandun na ang saingan, kusina, nandun na lahat-lahat kasama yung mga aso sa loob ng kanilang tahanan. Samantalang doon po sa probinsya,
may mga kalsada na hindi nga nadadaanan man lang, lagyan man lang ng graba, o kaya bato, o kaya buhangin. Samantalang dito sa Metro Manila, paulit-ulit na binubungkal kahit matino pa ang kalsada. Kaya tingnan nyo po ang nangyari. Tingnan nyo po ang nangyari dito sa Metro Manila. Dahil sa sobrang galing ng mga taong nilalagay sa departamento, lalong-lalo na po dyan sa Department of Public Works and Highways, nakita natin kung ano naging kahinatnan ng Metro Manila. Baha rito, baha roon. Pero makita naman natin, iba't ibang uri ng flood control ang ginagawa. Flood control na sablay. O, di ba? Pero, ang pundo, taon-taon na uubos, minsan kulang pa. Nagkakaroon pa po ng tinatawag ng realignment. Kaya, ganito nangyari. Katulad sa ngayon, mainit na naman na pinag-usapan. Dahil itong Tinke Ayuda, na ito pong si Senator Alan Peter Cayetano, ay biglang nagpaimbabaw. Biglang nagpakita ng gilas. Na ang sabi niya, para bumalik ang tiwala ng taong bayan, lahat ng nakaupo, mula sa presidente, vice president, senador, hanggang congressman, ay magsipagbitiw daw sa kanilang pwesto, sa kanilang tungkulin, para magkaroon ng tinatawag na snap election. Kita nyo na yan? Snap election daw ang solusyon para muling manumbalik ang tiwala ng taong bayan. Maniniwala ba kayo doon na snap election? Pagkatapos, para susugan naman ang kanyang kapatid na si Lino Cayetano, ang sinasabi ni Lino Cayetano, pabor ako doon sa sinasabi ng aking kapatid. Sang-ayon siya na magbitaw, pero dapat pangunahan na ni Senador Alan Peter Cayetano. At hanggat maaari, yung pong nagbitaw na sa kasalukuyan ay nasa tungkulin, nasa posisyon, mula presidente, vice president, senador hanggang congressman, ay hindi dapat muling magkandidato during the snap election. So the best na po sana, di ba? Parang sabi nga po nilo, parang trumpo ng paikot, pinapaikot pa ang taong bayan na ganong sitwasyon sa usapin ng snap election. Ang tanong, may batayan ba ang tinatawag na snap election sa ating 1987 Constitution? Diba? Palibasa, yung sa usapin ng investigasyon sa Senado, kanya-kanyang galing, kanya-kanyang ipal. Katulad po nila itong si Senator Kulit Marcolita, ubod ng kulit. Oh, di ba? Wala na eh. Yung sinasabing i-public hearing, yung sabihin na live, ay hindi nakukuha po ang tama doon kasi political motivation ang nangyayari dyan eh. Kanya-kanya na pong paipal, kampo ni Sara Duterte, kampo ng administrasyon, kampo nung gustong umiskir na din o magpapansin din yung kampo nila Rizon Tiberos. Diba? Makikita nyo naman na yung takbo ng tawag nito, yung takbo ng investigasyon ay naliligaw na eh. Dahil sa yung mga commentator, yung mga nagko-comment, ay talagang sabihin natin na
hindi na po tama eh. Kaya sangayon ako doon sa ginagawa ng ICI, yung independent na ginagawang investigasyon ngayon, ay wag na pong isa publiko. Dahil kapag isinapubliko na naman yan, ay 100% na mapupolitika na naman yan. So yun naman po ang nakikita natin na lalong gugulo ang taong bayan dahil sa kanya-kanyang komento kahit wala naman sapat na kakayanan na alamin ang katotohanan. So ang tanong, sino ba talagang may kakayanang alamin ang katotohanan? Di ba dapat ang nakakaalam dyan yung mga, sabihin natin na yung mga abogado, mga judges, o ano pa mang mga may kakayanan para lahat ng dokumento na may kinalaman sa korupsyon ay sila po ang maghanda para tuluyan makasuhan kung sino man ang dapat kasuhan. Oo, di ba? Kapag sinapubliko mo yan mapopolitika size na naman yan, so lalong magugulo ang ating mga kababayan. Ganun din po ang takbo ng ating gobyerno. Tanggapin natin na talamak yung korupsyon, pero ang solusyon niyan ay hindi yung pag-alboroto, hindi yung pagmamarcha sa kalsada na dinanas na natin nung nakarang 1986 people power revolution na after 39 years wala naman nangyari. Diba? Malinaw naman po yan. Kaya inuulit ko, sana may eleksyon naman na 2028, dapat doon magising ang pag-isip ng taong bayan. Doon po tayo magsimula sa 2020 presidential and local election, kaysa kung ano-ano pang sasabihin ni Tinky Ayuda na wala naman na maaaring labagin ang ating saligang batas. At ito po ay nag-create ng pag-aklas o nag-create ng gulo sa iba't ibang bahagi ng ating lugar. Lalong-lalo na etong Batang Barsaga, eto pong si Kiko. So hindi natin kini-question kung ano ang kanyang pamamaraan sa buhay bilang kongresista ng 4th District ng Lalawigan ng Cavite. Pero ang tanong, ang kanyang pamamaraan ba na to ay saklaw ng isang kongresista o kaya lumalabas siya bilang isang kongresista ng ating bansa? Natutuwa siya, masaya siya dahil yung kanyang binabanggit na pangalan ang kanyang gustong atakihin, katulad na kay Saldico, tulad kay Martin Romualdez, na pababa niya na sa pwesto. Pagkatapos, yung kanyang kababayan na si Panfilo Lacson, bumaba na rin. Dahil ayaw niya na yung kanyang investigasyon ay dapat sinasang-ayunan ng majority doon sa Senado. But unfortunately, dahil nga po sa usapin ng politika, ay may siyam na senador yan na kahit tadtarin mo pa yan, balatan mo pa yan, ang dugo niyan ay talagang pro Duterte mga yan. Kahit ano pang gawin mong kabutihan, kahit ano pang gawin mong tuwid na investigasyon, ay talagang hindi na po sila nasang-ayon dahil ang pakiramdam nila kapag tuwid sa administrasyon, pagmali sa oposisyon.
So yun po ang nagiging mabigat na nagiging takbo ng investigasyon diyan po sa Senado. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, at magbibigay po muna tayo ng maiksing patalastas at ang ating pagbabalik ay magbibigay ng ulat. Ito pong ating kasama na si PDMSI Director ng Maynila na ito pong si Ed Samaniego Pangilinan. Chairman, patalastas please. Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque, Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo. Ayan. At doon po pala sa mga nasa online maya-maya lang po at isahin ko po kayo. Ito pong si MJ Lopez, Noli, si paring Noli Clopino Ferrer, Teresa Vargas. Yes sir, pasok. Ed sa Hello, Manila. magandang yes sir at magandang gabi Luzon, Visayas, Mindanao and worldwide. At ito muli si Edmund sa Maniego Pangilinan, PDMSI ng Maynila. So kanina matan ako ng sports forum at dito ay ang tinalakay ang nanalapit na Indigenous Peoples Games, ano? Ito'y gagawin sa Mindanao actually Mindanao Lagantawag at October 11 to 12, 2025. At ang mahawak nito ay si Board of Director Fritz Gaston ng Philippine Sports Commission. At ito ang
part 1, ano, may part 2 to, yung Wushu naman, Wushu. Wushu tournament, ano, gagawin din sa ibang bansa. At the same time, magkakaroon ng local counterpart dito sa ASEAN, ano, sa Asia. At ang unang ito nga yung press release, ano, sabi rito, the Philippine Sports Commission o PSC will hold the 3 regional legs of the indigenous people's IP Games, ano, this year, starting with the Visayas leg at Iloilo City and with a possible hosting of Ilocos Norte for the Luzon leg. Mindanao leg will be hosted by the municipality of Buenavista, Agusan del Norte under the incumbent mayor Celito Roble, with wholehearted support of the provincial government of Agusan del Norte under Governor Maria Angelis Rosdel Amante. So the PSC has been organizing the IP Games since 2018 as part of its mandate and aim at showcasing and preserving the traditional sports and games. Among most popular ones are pana, kadang-kadang trumpo, ayun popular yun, and sibat. So this year's Mindanao leg will highlight the Indigenous Peoples Month celebration as it's commemorated annually in the month of October. So part of the program is the IP Forum, a public discussion on the importance of IP communities and the need to promote local culture, particularly to the younger generation. So in this leg, NCIPC will have their IP address, which will discuss the milestone of IP communities in the region and also address challenges faced by each IP group. So the IP Games is also held in partnership with the National Commission on Indigenous People o NCIP, local government unit of Buenavista, Department of Education and the provincial government of Agusan del Norte to expand the reach of the program. So Commissioner Edward L. Haico will grace the event as the representative of Philippine Sports Commission together with Mayor Roble and Governor Amante as honorable guests in the opening ceremonies for IP Games in Mindanao. So identified games ng palalaroin ay Pintik, Bangkaw, Bagud, Sudad o Sudsud sa babae, takyang sa female din, indigenous race, tag of war, fire making, lubuk humay, unahik, palasebo, and katkat kawayan. So yun, at ang mga 11 cities, municipalities na magpa-participate ay Nasipit, Las Nievas, Buenavista, Cabadbaran City, Carmen, Abonga, Tubay, Santiago, Piccarao, Remedios, Romualdez, and Butuan City. So si parte nito yung Wushu, yung Wushu Federation, gagawin din sa 2027 at sa 2028 man yung ASEAN counterpart. Nahulog ko yung nung may note ako nung maganda sanang report nito. Pero anyway, yan muna pansamantala. At may second report ako mamaya, sir, tungkol dito sa bigas, may press con kanina. At yung mga matataas na presyo ng palay at iba pa. Mamaya i-report ko, hanapin ko lang yung press release, sir. So mula sa lungsod ng Maynila, Edmund Samanyag Pangilinan, PDMSI Director of Manila. Yes, maraming salamat kasamang Ida Samanigo Pangilinan, PDCMI Director dyan sa lungsod ng Maynila. Okay, so maraming salamat kasamang Ed. Ayan ang report ulat ng ating kasama na si Ed Samanigo Pangilinan tungkol po sa palarong pambansa ba yan? Dahil karamihan ay native games yung gagawin, Trompo, sibat, at iba pa. The best. At doon po sa ating mga kaibigan, yung pong mga nasa online, regards mo natin at batid ko po na kayo ay nandiyan lamang at maya-maya po ay isa-isahin po namin kayo, pasensya na po muna kayo, at talagang yung pong ating mga kasama po dyan sa lugar ng Maynila na si Ida Samanigo Pangilinan. Okay, so napag-usapan po natin
yung pong sitwasyon natin sa Senado. At ito po ay hindi pa sigurado kung magkakaroon ng regodon. Hindi pa sigurado kung sino ba talaga ang papalit kay Lacson. At hindi rin natin alam. Baka biglang magkaroon na uli ng pamunuan ng bagong pamunuan ng Senado. So, sa totoo lang, wala nang matinong leadership. Kapag ganyan ang magiging takbo, pabago-bago ng leadership ng Senado, at ganun din po kapag nagkaroon ng panibagong pamunuan sa Kongreso, sana hindi po mangyari. Yun na ating mga kabambabatas, alam nila kung ano ang tama at mali. Maliban na lamang doon po sa nagpapaipal na makikita naman natin yung isa doon sa Bendalo or Bendalo. So alam natin na talagang hindi dapat. Pagkatapos yung suggestion naman ni Tenke Ayuda na hindi po naibigay, hindi na ipagkaloob, na yung tinatawag na snap election, ay talagang kitang-kita po natin kung ano po ang mangyari yan po sa usapin dyan po sa Senado maging sa Kongreso. So ang akin lamang, ang Batang Barsaga, sabihin natin na talagang siyang apple of the eye ngayon. At yung Batang Vico Soto ay tila natabunan na. Dahil si Vico naman ay sa lokal, siya po ay mayor ng Pasig na dati-rati. Siya yung maraming nakabang sa kanya, sa kanyang pag-expose, sa kanyang pananalita. Pero ngayon, naibaling na dito sa Batang Barsaga. Dahil sinabi niya na kung siya ay mamatay, kung siya ay makulong, kung ano man ang kanyang kahinatnan, basta lamang sa kakabuti ng ating bansa, ay tanggap niya kung ano ang kahinatnan ng kanyang mga sinasabi, kung ano ang kahinatnan ng kanyang kilos at galaw bilang miyembro ng Kongreso para sa taong 2025 to 2028. So, every now and then naman, araw-araw, may mga nagbabago. Katulad ng pangyayari ngayon sa appointment ng bagong ombudsman na ito pong si Boying Remulla, na ang mabigat dito, may mga kumukontra nga dahil di umano siya ay may kaso, may mga question of law na dapat sagutin, na kapag ikaw daw ay may kaso ay hindi pwedeng maging isang ombudsman ka. Pero ngayon, nandiyan na po itong si Secretary Remulla na pinili na po ng ating kasalukuyang presidente ni si Pangulong Bongbong Marcos. At ang mabigat po rito, eto pong si Amy Marcos ay talagang akala mo ibasang-basan niya na kung ano ang tinatarget ng kanyang kapatid, kung ano ang tinatarget ni Remulla, para iluklok o iupo siya dyan sa Office of the Ombudsman, dahil di umano sa ang target nito ay maipasok sa kulungan ito pong si Vice President Sara Duterte. At batid po natin na ang Office of the Ombudsman
ay siya po ang naghabla o nagkakaso doon sa mga opisyalis ng ating yung mga public servant na nagkakasala po sa batas, lalong-lalo na po sa usapin ng graft in corruption, na sa kasalukuyan nga na tila ang mayroon ng kaso yan po sa Senado na nasampana ay tila itong si Jingo Estrada, ito pong si Joey Villanueva, na umaarangkanan na po ang investigasyon sa kanila ng Department of Justice sa ilalim pa rin po ng National Bureau of Investigation, na maliban po doon yung mga congressman at saka yung mga contractor na nakikipagsabwatan doon po sa kanilang katiwalian yan po sa DPWH. So, sa ngayon, sa pagpasok na Remulla dyan po sa Office of the Ombudsman, malinaw na kumakampi na naman ang panahon o ang tadhana sa mga pro-government yan. Dahil siyempre, yung ombudsman, kapag ang isang ombudsman talagang pag pinursigi yan, kahit sino pwedeng kasuhan, lalong-lalo na po yung may mga sapat na ebidensya. Kaya lang, ang sitwasyon po niya, copycat, dahil naalala niyo po ba si Enreli nakasuhan, si Bong Revilla nakasuhan, si Jingo Estrada nakasuhan, si Gloria Macapagal Arroyo nakasuhan, si Irap Estrada nakasuhan. Pagdating sa dulo, pagpalit ng presidente, lahat sila ay nakakalabas. So in short, ang ating Pangulong Marcos naman, tanggapin natin na siya po ay magtatapos ang kanyang termino sa 2028. So kung sila po ay may pasok sa kulungan sa taong 2026, kung sakasakali lang naman, matama lamang, pwede silang mag-ibang bahay o sabihin natin, pwede silang makulong sa loob lamang ng 2 taon. Dahil kapag manalo yung kalaban ng administrasyon ngayon, palamang lahat ng nakasuhan, baka sila po ay makalabas din. Kaya hindi ko na masyado binibigyan din yan yung mga kapwa ko, yung mga vloggers, yung mga reporter o mga journalist o media, tumututok sila ng gusto dyan. Ako ayaw ko na. Copycat lang naman yan Mas gusto kong bigyan pansin yung baha na katulad nung isang araw, may nakita na naman akong isang ginagawang construction. Lalagyan ng overpass dahil daanan ng tao yung taas, pero yung nilagyan po ng poste ay pinaka-imbornal mismo doon po sa isang kalsada, at yung posteng malaki nasa gitna ng imbornal, binasag yung imbornal para may tayo yung poste noong overpass. Kaya ang mangyari po niyan, yung kanal papunta doon sa ilog, malamang mababaraduhan na naman, panibagong flood, panibagong pagbaha na naman ang naaabutin natin. Kaya lang, sabi nga nila may taga-local supervisor niyan, monitoring. Ang mga taga-DPWH naman magagaling. Ang mga contractor, mga engineer, bakit tayo isang ordinaryong tao lang ay magtatanong doon sa mga professional daw? Mga professional na magnanakaw. Di ba? Alam niya na binabaha na ngayon lugar. Pagkatapos yung imbornal, tatabunan para mailagay yung poste ng overpass, kabilaan. So kapag nailagay na yung poste doon at yung imbornal na harangan na, ano mangyayari? Baha na naman. Pagbaha, panibagong hukay na naman, panibagong pondo na naman, panibagong budget, panibagong gastos na naman ng taong bayan.
nakakapika. Tayo nagtsatsaga sa bari-bariyang kita, pero yung mga inutil na pinagkakatiwalaan, yung mga nasa gobyerno, mas inutil pa kaysa sa atin na minsan lang kumain sa loob ng isang araw. Sila nga umaga, tanghali, gabi o ano pa man, talagang sila ay busog na busog, pero ang utak naman nagiging tawag dito, nagiging malnourished. Nagiging malnourished dahil natatabunan ng utak sa lapi. Anong nangyayari lagi? Di ba? So, doon po tayo doon tayo medyo naiinit ang ulo. Dahil alam naman na yung project ay talagang magkukos ng baha. Pero tinutuloy pa rin. Di ba? Sabihin naman, eto naman niyo, naninira. Kahit nagsasabi ka ng totoo, yung mga inutil, sasabihin, naninira ka. Pero kapag sila nagsalita against sa'yo, sasabihin sila ay tuwid. Sasabihin sila na nagsasabi ng totoo. Pero tayong sinasabi natin ang katotohanan, kapag umatake tayo sa isang public servant, kapag umatake tayo sa isang contractor, umatake tayo sa isang private individual na gumagawa ng katangahan, gumagawa ng kabulastugan, sasabihin, tayo ay naninira. Diba? Wag na tayo maglokohan. Paulit-ulit na ang mga lingkod bayan ang nagpapasweldo ay taong bayan. Paulit-ulit niyan. Pero may mga lingkod bayan na nasa dalisdisan pa lang ng hagdanan, kapag magpakita ng kanilang ugali, ng kanilang karakter, ng kanilang pagkatao, talo pa yung department heads. So yung po ang mabigat yan. Kaya pinapalalahanan ko na kapag ikaw ay lingkod bayan o taong gobyerno, nagtatrabaho ka sa pamalaan, dapat ibigay mo ang pinakamataas na respeto sa iyong kausap, ibigay mo ang pinakamaayos na pagtangkilik o kaya pag-asikaso doon sa mga taong pumupunta sa inyong tanggapan o sa inyong opisina. Kaya lang ang mabigat po rito, hindi ko sinasabi na lahat kayo inutil, may mga tanggapan pa rin hanggang ngayon ay walang contact number na binibigay. Sasabihin, tatawagan ka na lang, hanggang sa ang dokumento mo ay natambakan, hanggang sa naitapon ng basura, hindi ka natawagan. Pag ginanap mo doon sa kanila, sasabihin, gumawa ka na lang ng panibagong sulat para muli kang tawagan, na minsan natatapos ang buwan, natatapos ang 5 buwan, natatapos ang taon, hindi ka natawagan. Ganon ka inutil yung opisina na walang contact number para matawagan. Di ba? Kaya sana, doon po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung nasa government offices, mula po sa barangay level, city level, municipality level, maging sa provincial level, dapat mayroon po kayong contact number, landline man yan o kaya cellular number, kahit pa paano matawagan ng kawawang mama na pumupunta sa inyong tanggapan. Pero wala na nga kayong landline, hindi pa kayo nagbibigay ng landline, hindi rin kayo nagbibigay ng cell number, sabihin natin na ito pong ganyang sitwasyon ay may pagka-inutil talaga yan. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:38 ng gabi. Mr. Chairman, patalas stats please. Drug prayer roll. Sabi nila makakatulong ang shabu na makapasa ako sa mga exam. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Ang ganda. Salamat, ma'am. Sige, anak. Mag-enjoy tayo mamaya. Okay ka lang ba? Oops, teka.
Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa cocaine. drugfreeworld.org. Ayan. Yung ating mga kababayan, regards ko po kayo ha, dyan po sa lalawigan ng Camarinesor at magandang gabi po sa inyo. At yung po ang ating mga nasa online ha, regards ko po kayo lahat. Ito pong si Teresita Vargas, Noli Ferrer, at Ramil Obra. Ayan. At regards ko po kayo lahat yan ha. At pagpasensyahan nyo na po at medyo ano po tayo. At medyo may tinatawagan natin ang ating reporter na si kasamang Ed Samanigo Pangilinan. At doon po sa nagme-message sa atin ha, yung pong sa usapin ng mga di umano ano, na hindi maayos na patrabaho. Yan po sa ating lugar ay pinapadouble check muna natin yung report para hindi po tayo maligaw ng report ano. Yes Ed, pasok! Magandang gabi at ito nga yung second report ko sana. Pero yung report ko sa bigas, sana yung re-report ko, hindi ko makita eh. Anyway, pwede ko report ko na ito bukas. Okay. At, ang report ko na lang yung panawagan ng LTAP, ano? Ito yung press release nila anong isang araw at sabi rito, kami ang hanay ng legal na public transport sa buong Pilipinas ay maring nananawagan laban sa talamak na kotong at mga kasunduan sa mga kalsada na ang practice araw-araw ay sumisira sa aming marangal na hanap buhay at kaligtasan at tiwala ng mga mananakay. Hindi lamang ito problema ng isang lungsod o probinsya, ito ay pambansang suliraning umigting kapag ang iligal na napapaboran at ang sumusunod na batas ay naparusahan sa kompetisyon. So lantad sa lahat ang pagdami na walang rehistro, walang lisensya, walang insurance at walang anumang dokumento mula sa padjak, tricycle, e-trike hanggang sa motorcycle taxi at tricycle na kolorum pati na TNBS, taxi, multicab, jeepney at lalo na UB Express na iligal ang biyahe. Illegal ang biyahe, subalit hindi pa rin tuluyang napipigil. Alam ito ng mga barangay captain, local traffic units, LGU, city mayors, municipal mayors, PNP, FPG, LTO, traffic enforcers at FMTA. Ngunit ang kulang-kulang at hindi pantay na pagpapatupad ng batas bunsod sa sinasabing kasunduan sa lahat ng mga illegal terminal ang patuloy na nagpapahirap sa lehitimong sektor. Buong galang na umiling kami ng agarang aksyon at tuwirang pakipagpulong kay mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa masinop, malinaw at walang kinikilingang pagpatupad kay Secretary Juanito Victor John Vic Catlibayan Remulla Jr. para sa masusing investigasyon at matibay na prosecution ng mga tiwali sa PNP at kanilang pamunuan para sa malinis na operasyon at proteksyon sa mga nagrereklamo.
sa DILG para sa mahigit na ugnayan at pananagutan ng LGUs at sa DOTR sa pamumuno ating bagong sekretary si Atty. Giovanni Banoy Lopez at para sa konkretong roadmap konkretong roadmap laban sa kolorum at potong sa lahat ng ruta. Handang-handa kaming makipagdialogo at maglatag ng ebidensya. Paglatag ng ebidensya at rekomendasyon at nananawagan din kami na ang bahagi ng tinapyas na budget ng DPWH ay maituwid tungo sa DOTR, PTMP subsidy at iba pang programang direktang tumutulong sa hilitumong operator, tulong sa insurance at kompletong documentation, modernisasyon ng unit, digital at permit at e-ticketing, body camera at e-receipt, sa enforcement, real-time and dashboard ng huli at reklamo, at hotline na may matibay na proteksyon sa whistleblowers. Layo nito ang tuloy-tuloy na biyahe na convenient, safe at comfortable para sa publiko. At lastly, hindi kami humingi ng pabor, justisya at patas na laban lamang. Ika lang ang nagbabayad ng buwis at sumusunod sa lisensya, rehistro, insurance at parusahan. Parusahan ang kolorum at anumang anyo ng pangingikil. Umaasa kami na mula ngayon ay magkakaroon ng konkretong hakbang, malinaw na schedule at bukas na pakikipagdialogo kasama ang media at social media practitioners na katuwang sa katotohanan at transparency. Maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless us all para sa bagong Pilipinas. Ito po yung nagsisilbing imbitasyon sa lahat ng media at sa lahat ng legal na leader ng public transport. Mula sa lungsod ng Maynila, PDMSI Director Edmund Samaniego Pangilinan reporting. Yes, sir. So maraming salamat kasamang Samaniego Pangilinan, PDMSI reporter, PDMSI director ng lungsod ng Maynila. Okay, so maraming salamat kasamang Ayan ang ulat ay ang tungkol sa transport group. Tama naman kasi sa totoo lang, hindi na malaman yung transport group. Ano ba talaga ang transportasyon natin ngayon? Dati, ang pagkakalam natin, jeep lang. Ngayon, may kwento lang po ako sa inyo. Ganito yung tungkol dyan sa rides, anong tawag dyan? Yung mga motor. Anong tawag niyan, Chairman? At ako ang inyong lingkod, gabi na, mga alas 11 siguro. Kwento ko lang sa inyo. Grab yung tawag niya, yung mga Grab. Sumakay ako dito sa bandang Pasay, sa may Rotunda. Kwento ko lang doon sa ating mga kaibigan na nasa online. Tinanong ko, sabi ko, magkano ba ang papunta ng Parañaque sa lugar namin? Pandinig ko, 150. So, alam ko na mas mataas pa ngayon 150 dahil kung tutusin, kapag mag-taxi ako, estimated ko more or less, ganun din ang sisingilin sa akin. Ngayon, dahil nga sa okay naman, sabi ko, Grab, pwede naman, inulit ko. Sabi ko, magkano nga yung papunta sa ganitong lugar? Sabi niya, 150 lang. So, in short, pumayag na ako. Ngayon, habang travel, maganda naman dahil okay naman po yung kalsada, walang ulan, walang hassle in short. Dahil, siyempre, gabi na, wala naman pong traffic. Ang problema, nung makarating ako doon sa amin, sa uwian ko, so siyempre, ang ginawa ko, inano ko po yung wallet ko, kumuha ko ng 150, sabi ko ito na, 150.
Isipin mo, para siyang nabigla. Sabi sa akin, bakit 150 lang? Sabi ko, yun ang ating usapan, 150. Hindi, sabihan ba naman ng 150? Sabi niya, 250 usapan natin. Sabi ko, sobra ka naman eh. Inulit ko pa nga kung magkano ang papunta sa amin. Sabi niya, baka hindi lang tayo. Sabi ko, basta ang pandinig ko, 150. Ngayon, ginawa mo ng 250. Aba, hindi ko na problema. Yan, problema mo yan dahil babayaran lang kita ng 150. Sabi ko, ano ka bang ano ka ba? Grab ka ba, Joyo, ano? Sabi niya, hindi ako habal-habal ako. Isipin mo, pinagdiyabangan pa ako ng habal-habal. Sabi niya, habal-habal ako. Ngayon, kung sakaling habal-habal ka, ibig sabihin, kolorom ka. Hayaan mo, hintayin mo yung barangay o kayong pulis. Sabi ko ng ganon. Hindi, sabi niya, dihintayin mo. Ang sabi niya, dihintayin mo. Sabi ko, talaga hintayin mo dahil hindi kita babayaran ng 250 dahil talo mo pa yung taxi kung tutusin. Dahil kapag ako nag-taxi, baka 150 o kaya 140 lang, nakataxi pa ako. Pagdating sa'yo, habal-habal ka lang, sisingilin mo ako ng 250. Ngayon, kung ayaw mong kunin ng 150, so hintayin mo na lang yung pulis para doon ka magpaliwanag tungkol sa hinihingi mo ng 250. Iyon ang sabi ko. Dahil isipin mo, 2 bisis ko pa. Sabi ko, magkano nga? 150 lang. Pagkatapos, pagdating sa bahay, sisingilin mo ako ng 250. Oo, di ba? Kaya, doon po sa mga nagtatangkilik, yung pong, lihitimong mga riders, so yung mga Grab na talagang nagbubuking, nandiyan na po yung presyo, di ba? Pero yung mga habal-habal, talo pa ang mga taga-DPWH din ng mga yan kapag pumatong. Kasi isipin mo, 150. Gagawin 250. Sabi ko, kapag hindi ka pumayag sa 150, antayin mo na lang. Dahil papatawag ako ng pulis o kaya papatawag ako ng barangay para doon na tayo magpaliwanagan. Kaya doon pabala, paingat-ingat po kayo doon sa mga kulurom. Lalong-lalo na po yung habal-habal. Baka yung naranasan ko, maranasan nyo rin. At yung pong report ni Ed tungkol po sa transport, iba-iba na talaga ang ngayon, no? Napakarami pong transport ngayon. Daming mga namamasada. Lalong-lalo na po yung mga bagong taxi, yung kulay green. Yung kulay green na yon ay hindi na po gumagamit ng gasolina. Ang ginagamit na lang daw po yun ay rechargeable na po yun. Ibig sabihin, electric vehicle na mga yun. So, nakikita ko po talagang napakarami. Kaya lang, yun na nga, inuulit natin, napakaraming sasakyan dito sa Metro Manila. Pero po yung mga kalsada ay hindi naman nadadagdagan maliban doon sa dinadaan sa Skyway. Kaya po yung traffic dito po sa Metro Manila ay hindi na po balita. Araw-araw na po yung traffic. Ibig sabihin na natural na yung traffic. Huwag na po tayo mag-isip kung ano-ano pa man. Kaya yung pong mga nagbiyabiyahe, yung pong may dalang 4 wheels, pagkatapos yung 2 wheels, yung mga motor, at iba pang uri ng sasakyan, heavy man yan o light, magbaon na po kayo lagi ng pasensya. Pasensya, 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 dahil yung git-gitan na sinasabi, yung git-gitan, ibig sabihin nakakat, o minsan natatapatan na talagang mas maganda na magbaon na po kayo ng sapat na pasensya, dahil kung minsan nagigit-git lang kayo, tapos pag umasta kayo, akala mo kayo lang ang tao, kayo lang ang may sasakyan sa kalsada. Di ba? At kung kayo naman po ay nagit-git pero hindi naman po kayo nasagi, hindi naman kayo tinamaan, mas magandang palpasin nyo na lang. Dahil hindi na po pwede yung keep distance.
Sabihin mo, ang distansya mo 3 meters away or 4 meters away. Mahihirapan na po yan dito sa Metro Manila. Ang nakikita kong distansya, karamihan, 1 meter na lang siguro ang layo dun sa kasunod. Pagkatapos yung mga motor naman, dahil motor naman yan, hindi naman pwedeng sumunod na sumunod dun sa 4 wheels. Sisingit at sisingit at sisingit talaga ang mga yan. Dahil una, maliit naman sila. Pangalawa, nagmamadali din ang mga yan. Kaya yung mga iyakin sa kalsada, pag nagit-git umiiyak, bumubunot kung ano-anong binubunot, pagkatapos manununtok o kaya mambabasag ng side mirror, ay mas maganda po sigurong iwasan nyo na po yan dahil hindi na po yan tugma dito sa Metro Manila. Di ba? Magpasensya na po, magbaon na lang po kayo ng pasensya para kahit papano makauwi po kayo ng smooth o kaya makarating po kayo doon sa inyong patutunguhan na wala po kayong nagiging problema. Kasi kung pairalin yung init ng ulo, palagay ko pagdating sa trabaho o kaya pagdating doon sa bahay ninyo ay baka mainit pa rin ang inyong ulo. Kaya yung mga drivers, babae man o malalaki yan, mabagal man yan o mabilis, ay hanggat maaari, pasensya, pasensya, pasensya ang ating dadalhin sa kalsada. Pwede ba yon? Pwede ba yon kasamang Ed? Diyan po sa Maynila. At yung pong ating mga kaibigan, reminders lang, magkakaroon na po tayo ng 7th anniversary sa darating na October 30. At yung pong PDMSI din, magkakaroon din po ng OT King. At first anniversary ng Philippine Digital Media Society Incorporated. Magkita-kita tayo. Kaya yung pong mga kasamahan nating reporter dito sa Metro Manila, mula po sa Malabon na Butas, Rolando Piña, yan po sa Maynila, sa Maniego, Pangilinan, yan sa lugar ng Valenzuela, Reden Oro, yan sa Quezon City, Cap Fred Lopez, yan sa lugar ng Pasig City, Gerard Nazaro, at yan po sa lugar ng Taguig, ito pong si Tin Gonzales, and of course dito po sa Mandaluyong si Doc Nel Selva, at dito sa lugar ng Pasay City, itong kasama natin na etong si Rico Ariglo sa Muntinlupa, at ganun din po dito sa Las Piñas si Professor John Matondan, at dito sa Parañaque si Gerald Latam. Sila po yung mga city directors. Ganun din po dyan sa lalawigan ng Calamba si Boy Morales, and of course dyan po sa Dasmariñas City, Cavite, Elsa Obispo, maging itong si Jamin Policarpo dyan po sa GMA Cavite. Kayo po ay kasama natin sa darating na October 30. So wag kayong makakalimot, for your information, dahil tayo po ay magkakaroon ng OT King. Dahil kapag kayo po ay nakapag-OT na, ibig sabihin kayo po ay officer na ng Philippine Digital Media Society Incorporated or PDMSI. Ayan. So medyo marami-rami ng ating tinalakay. Una, bigas, magsasaka. Pangalawa, Senado, Kongreso. Pagkatapos si Barsaga, at ganun din sa usapin ng reporting ni Ed Samaniego tungkol sa palarong pambansa sa mga ating mga kababayan, at yung tungkol doon sa sinasabi na transport group na kailangan ng atensyon ng ating kasalukuyang pamahalaan dahil di umano sila ay naagrabyado na dahil sa pasaway ng mga traffic enforcers mula po sa local MMDA maging sa iba pang tanggapan na nagpapatupad ng mga pulisiya tungkol sa traffic,
at ganun din po doon sa registration ng mga sasakyan. So iyan naman ay napakahalagang mga isyu na dapat natin pagtunan. Pero ang inyong lingkod ay hindi sumasang-ayon doon sa suggestion ni Tinky Ayuda at doon po sa mga panawagan din tungkol sa usapin ng snap election ay hindi po tayo dyan nagsasang-ayon. At doon po sa mga nangyari sa Senado, inuulit natin, mas magandang hintayin nyo na lang ang 2023 election kaysa kayo mag-isip kung ano-ano pa. Ganon din po sa Kongreso, batid po natin na itong si Miao Miao, ito pong si Kiko Barsaga ay talagang ang kanyang pananalita ay napakatalas. Di ba? Napakatalas ang kanyang pananalita na kung saan ito ay maaaring mag-create ng hindi magandang pananaw sa ating mga kabataan ngayon at ganun din po sa magiging takbo yan po sa loob ng Kongreso and of course doon po sa mga kababayan natin na nakakarinig ng kanyang pananalita against doon sa mga taong nasa mataas na katungkulan ng kasalukuyang pamalaan. Okay so dito na po magtatapos ang ating programang Media Patrol. Ngayon po ay October 7, 2025. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umagas, tanghali, maging sa gabi tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Bye-bye! 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 Paranaque, Netreyo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. Paranaque, Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. Paranaque, Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar